Panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 4 minutos na naglabay sa alas 5. Yes, maupay nga aga sa iyo nga tanan. Kamusta man ka mo? Unta maupay niyo pagmata. Nga na din nakatliwat sa usa ka oras nga mahinungdanon naton nga episode sa naton paborito nga early morning agriculture program sa Usapang Agrikultura nga asya naton kompas ngan kasugbong sa makabag-o nga pagguma. And yes, update naman liwat kami niyo susulod sa usa ka oras ti kang alas 5 hangtod alas 6. Dede sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa aton mainungdanon nga pag-uro-istoryahay may tungod sa mga magkadarodelain nga mga kinadman storyasan pagkan manilampuson nga iba pa nga mga
tupiko bahin sa sektor san agrikultura. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako niyo mga kaupod yan ang Huibes Suzette Pretensio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sira Engineer Francis Marnie Balves, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Ngan kaagri, ini ang nga aton yan na programa, iniinhimugso pinaagi sa pangalimbasog ngan kolaborasyon sa naton Department of Agriculture, Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service. Agud makahatag liwat sa aton sa mga importanteng updates bahin sa mga pitad, inisyatiba, programa o proyekto sa DA ngan iya mga attached agencies. And so welcome san sini nga aton pag-irestoryahay yan na nga kaagahon. Ngan mga kaagre, kadalilasan panahon na din nakita sa ika-4 san Setyembre 2025. Oo, naka-andam na ba ang iyong mga Christmas decorations? Oo, nahigawas na ba ang iyong mga gintago nga mga Christmas tree? Nga mga Christmas lights, kay ika 4 days na sa September. Ngan kita man good nga mga Pilipino, excited kit sa Pasko kay kita ang pinakahilaba ang celebration sa Pasko, diba? So unique kita in the world sa sininga aton tradisyon. But anyway, sa sininga aton talakayan sa kapaskuhan nga kundiin talaga man good ang mga tao inalilipay. Yan na nga kaagahon in malilipay liwatan naton mga parag-uma aton mga risda ngan nga tanan nga nagsusuporta sa sektor san agrikultura. Kaya naton pagharampangan yan nga kaagahon naton tupiko in mahitungod sa RSBSA. Oo, nano ba ang RSBSA? Ini ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture. So ini asya ini an opisyal nga record o talaan sa mga parag-umangan mga risda nga asya an nagiging basihan para makakuha sa mga bulig, mga ayuda, programa o benepisyo matikang sa gobyerno. So iniin importante gud talaga nga aton mahitukib. Importante ini nga kita maging updated kung nano ba bag-ong updates bahin sa RSBSA nga maging updated liwat kita sa sakto nga impormasyon kasi kung kamo sa mga namamati sa aton yan nga mga risdangan parag-uma, kung mara ka mo nakarehistro sa RSBSA, bang hindi rin ka mo makakuha dayon o hindi rin ka mo dagmit nga makakuha san bulig nga para sa iyo. Oo, mao nga niyan niyan naton pagharampangan an ini nga RSBSA. Ano sa pa nga may nungdanon nga tupiko yan nga kaagahon aton liwat pagharampangan an corn program sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Nga nantigo man gud kita mga kaagri kung iyo may hinumduman sa mga previous episodes na isiring na sa aton mga kasugbong tikang sa DARFO 8 nga usa sa mga ginduduso yan na sa departamento nga kita magin usa sa mga primera nga producers sa corn o sa mais, diba? Aniniya na gin papaduso ngan gin papauswag sa aton DA Regional Field Office 8. Kay iniin maupay ini nga alternatibo liwata sa bugas. Oo, ini in mga kabulig direla sa pagkaon naton nga mga tawo. Pero nagiging pagkaon liwat ini sa aton mga alaga mga ginataman nga mga hayop. So 'di ba? Sareng panera hitting two birds with one stone kuno. Oo, so damo naton pagharampangan angan maupay nga mga tupiko an aton pagharampangan ngan ilalay guys sa aton kaupod sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Pero antes kita kumada antes naton ma-adman ang detalye sa sining aton mga tupiko,
Kinahanglan naton anay nga pamathon na naton kalugaringhon kay damo nga impormasyon na naton makukuha yan ang nga kaagahon. O sa mga tikaturog pa deda, o sa mga waray pa nakahiramos, waray pa nakakape, yan na niyo, maupay nga time to do that, Durungan kita nga maging alert, alive, and enthusiastic sa kanta nga Ani at Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Yes, salamat sa aton mga maduruto nga mga paragumangan mga risda para sa pagsigurado sa pagkaon sa bugos nga nasod. Aton oras, 13 minuto sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahinumdum. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan.
Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Aton oras, 17 minutos o 16 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamo in padayon nga namamati sa usapang agrikultura. An aton kompas sa makabago nga paguma dinhila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ngan mga kaagri, sugad nga ni sa akon ginsereng kanina antes kita nga mag-break. Nga yan na nga kaagahon in siksik nga impormasyon an aton ihahalad para sa iyo. So yan na aton pagharampangan ang pinakabag-o nga updates sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ngan pati naliwat ang mga programa sa aton gobyerno sa Department of Agriculture, labi na ang corn program nga may dako nga ambaga sa produksyon ngan pangabuhian sa aton mga parag-uma didi sa aton rehiyon Eastern Visayas. Ngan para hatagan kita san kasayuran ngan mas detalyado nga pagtukib paghisgot san sini nga aton mga tupiko, makaupod naton yan na nga kaagahon an aton permi nga kasugbong dito sa DA Regional Field Office 8. Aton mapaso nga welcome sa aton programa si Miss Elizabeth Yugo. Yes, Aga aton na tanan. Agi naliwat kita hini naton farm radio program nga usapang agrikultura han Department of Agriculture Regional Field Office 8. Syempre ini naton programa is iyo ini mababatian nga dahiton radio station naton han Radyo Pilipinas sa Sugod Southern Leyte, nga sugad gihapon ha Borongan City Eastern Samar, ngan Calbayog City Samar. Ngan pwede gihapon ini umakitaan nga dahiton era mga Facebook page. Kung waray kang makalanat hiton aton ipapasamuak nga mga information. Pwede po niyo i-search nga daha Facebook iton stasyon han Radyo Pilipinas han Calbayog, han Borongan, yan sugad gihapon han Sugod Southern Leyte. So before kita mag-start hindi naton programa is i-greet talaan na iton aton mga empleyado nga daha Department of Agriculture. Good morning po ha iyo nga tanan, yan sugad gihapon hiton aton mga attached agencies na nabulig ha aton para hiton implementasyon han mga programa para ngadto hiton aton mga parag-uma. Good morning po ha iyo. Ngan hiton aton mga parag-uma ngan puro pangisda nga nagkikitangan sugad gihapon nan mamati hini na atong programa. Ngan syempre an aton mga konsumidor. Oo, napapausah inihirapon kay nuray pa naton yan ang mga price monitoring update. Actually mayada po naton. Try to visit po iton amon Facebook page na Department of Agriculture Eastern Visayas. Dito po nagpo-posting po kami iton amon price monitoring updates every day or weekly iton namon ginpo-post ngadto iton amon Facebook page. Ngan pwede gihapon iscan niyo na la iton QR code hininiya
para gihapon maging updated kamo hiton mga pamresyohan na ngadto hiton mga gimbabaligyaha aton mga merkado. So try to visit po hiton amon Facebook page, again Department of Agriculture Eastern Visayas. Ngadto hiton aton bantay presyo, is-scan po ang aton QR code para updated kita or makakarawat kita hiton mga text blast. So again gihapon may naton mga messages nga dahiton aton Facebook page ha Department of Agriculture Eastern Visayas regarding han mga IDs, han mga RSBSA registered naton. Ang naton gimpapasamak nga information is pwede nira ini makuha nga to iton era mga Municipal Agriculture Office. Pero as of now, ang iba naton ng mga IDs is aadi pa haamon opisina, which is ginso-sort out pa ni namon, ginkukuan para hiton kada munisipyo, kay para paghatag naman nga to ha munisipyo, kompleto na po. Tapos, ang munisipyo po natin, ang Municipal Agriculture Office po, iton magpapasamuak hiton information regarding hiton distribution hinina iyong mga IDs. Although may ada natin mga farmers na napakadihaton opisina to check kung adinan ira mga IDs, pero mas advisable gihapon para direct dako iton aton gastos pagkakadilabi na kon harayo pita from Tacloban is dito na lang naton hulton ha aton mga Municipal Agriculture Office. And han mga napakian na gihapon regarding hiton aton RFFA or an Rice Farmers Financial Assistance kung may ada na daw po ang aton Municipal Agriculture Office gihapon iton magpapasamuak hiton information kung may ada na po sulod hiton nga dahiton card, or pwede gihapon niyo nala try to check kuan na lang naton kung may ada sulod bakadto kitahin usa na machine para ma-check naton kung sumulod na or may ada na hiton dida han aton RFFA. So yun lang po, kung may pa po niyo mga pakiana in regards sa iton aton RSBSA registration is pwede gihapon niyo bisitahon iton era Facebook page na RSBSA Eastern Visayas. So, pwede po kamo dila mag-message kung ano po iton iyong mga concern in regards hindi na aton pagtaga RSBSA ngan sugad gihapon han aton RFFA or iton validation, liveness check or what po. Oo, kay ongoing po iton era liveness check sa aton mga munisipyo, which is gini-encourage naton iton aton mga farmers na mag-attender hini na aton mga liveness check. So, aside gihapon hini na aton RSBSA and aton price monitoring update, may gihapon naton ipapasamak nga information hausa naton na banner program, which is amoy ni an aton tinatawag nga corn program. So, di damang gudanohan nakalabay naton ng mga episode, may gintakal naton and about han HVCDP. So, dida, kuan nato na pasamok natin ang information kung ano na mga klase ng mga interventions sa nila makakarawat han aton mga farmers na pwede hira eligible ba ini hira or what. So, same gihapon nga diha aton corn program. So, adi may danaton presentation na igpapabati ha iyo or pwede gihapon niyo makitaan nga diha Facebook Live hiton presentation ni Engineer Joey Neil Castillo. Soybean production support and sorghum production support. So again, hindi lang po tayo sa seeds and fertilizers ng corn, meron din po tayo na cassava, soybean, and sorghum. Next po, under po ng extension support, education training services, meron po tayong model farm for corn and cassava, technology demonstration, corn, cassava, sorghum, and soybean. Trainings, cluster development training, yun po yung present kanina. Corn, livestock, integration training, integrated pest and management training, training on maintenance and operation of farm machinery, production technology trainings, training on biological control agents or herbic production. For PAF naman, on provision of agricultural and mga machineries and facilities, meron po tayong four-wheel drive tractor. So meron po tayong mga machineries na
binibigay po ng corn program from land preparation po to post-harvest, a 4-wheel drive tractor, corn combine harvester, engine-driven corn mill, a recirculating dryer, solar polytunnel dryer for cassava, corn husker sheller, cassava grater, cassava granulator, and cassava chipper. So meron na din po tayong corn processing center, cassava processing center, located po ito sa Aboyog and Balangkayan, Eastern Samar. So dito po makikita natin ang mga established na mga cluster. So for white corn, meron tayo sa Abuyog Corn Cluster, Merida Corn Cluster, San Isidro, Tabango, Baybay City. For yellow corn naman, meron po tayong sa Abuyog, Ormoc, Paranas, Buntok, Baybay, and Merida. For cassava, Salcedo, Tarangnan, Carigara, Ormoc, Leyte, Balangkayan, and Silago, Southern Leyte. So, ito po yung mga potential buyers dito sa Region 8. Meron po tayong sa corn and cassava. San Miguel Corporation, meron po silang volume requirement demand. For yearly po, meron silang 27.6 metric tons. And makikita po natin sa cassava, San Miguel Foods Incorporation. So dito po, Carigara, Pastrana, Ormoc, yan. Yan po ang ating mga potential buyers. For market price naman, white corn, fresh cob, 20 to 25 kilos, grits, 35 to 40 per kilo, yellow corn, clean and dry, 20 to 25 per kilo, fresh cob naman, 12 to 15, for cassava, fresh tuber, 5 to 8 per kilo, chips, 10 to 15 per kilo, granules, 20 to 23 per kilo. So dito po tayo sa advantages ng clustering. So ano po ba ang clustering? So bakit po ba tayo magka-cluster? So dito po natin malalaman. Ito po, a farm cluster refers to an organized group of farmers who will be working together to consolidate and sell their products to the market. So yan po, organisadong grupo po ng mga magsasaka na nagkakaisa at nagtutulungan para sa pagsamasamahin at ibenta ang kanilang ani sa merkado. So, ang isa sa pangunahing layunin nito ay mapalaki ang kita at ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbawas ng gastos sa transportasyon dahil mas marami at maramihan ang naihatid na ani. So yan po. So kung malaki na po ang area, sama-sama na po yung area natin, mas tataas po ang production, mas tataas ang area. No? So bulk na po ang ating yield, dyan po papasok ang market, no? Malaking market natin. So, yan po ang ating clustering. So, advantages of clustered farmers. First, better market access and greater bargaining power. So, ano po yan? Mas madali po makapasok sa merkado at mas malakas ang tawaran o negosasyon ng magsasaka para sa mas magandang presyo ng kanilang produkto. Hindi na po dadaan sa mga traders ang ani sapagkat ito direkta na sa ating merkado at millers. No? So yan po, lower operating cost, better price to economies of scale. So ano po ba ang economies of scale? Kung ang isang magsasaka ay, halimbawa po, isang magsasaka ay magdadala ng 10 sako ng mais sa palengke, no? So malaki ang gastos since siya lang po mag-isa. Whereas kung 10 sako ng mais sabay-sabay, mas makakatipid sila sa pamasahe, no?
at mas kaya nilang tumawad ng demand ng mas magandang presyo at marami silang ani. Okay po. Increased income due to higher prices. So mas mataas ang kita ng magsasaka dahil sa mas mataas ng presyo ng nabebenta ang kanilang produkto. Halimbawa po, kung ang isang magsasaka ay magbebenta ng kaunting mais sa palengke, madalas ay tinatanggap lang nila ang presyong binibigay ng buyer, no? Pero kung maraming magsasaka ang magsama-sama at magbenta ng maramihan or bulk, mas kaya nilang mag-demand ng mataas na presyo. Okay? So yan po. Reduced post-harvest losses. Mas kaunting nasasayang na ani pagkatapos ng anihan kung nag-iisa lang ang magsasaka, no? At kulang ang gamit sa pagpapatuyo at marami ang nabubulok o nasisira. Yan po. Pero, kung sama-sama ang mga magsasaka at may pasilidad tulad ng dryer o bodega, storage, mas ligtas at mas marami ang naisasalba na ani. Next, more stable markets. So, mas tiyak at tuloy-tuloy ang pamilihan ng ani ng magsasaka. Kung nag-iisa lang ang magsasaka, minsan hirap silang maghanap ng buyer at pabago-bago ang presyo. Stronger relationships among producers, fostering cooperation. Mas matibay ang samahan ng magsasaka dahil nagtutulungan po. Kung may isang magsasaka na kulang sa puhunan o kagamitan, natutulungan po siya ng kanyang grupo o kasama. Kung may problema sa ani, mas madaling marisolba dahil sama-samang gumawa ng paraan. So yan po ang advantages ng cluster. Unified business image in the community. Next, organized linkages with government, NGOs, capital providers, and business groups. So mas maayos at organisado ang koneksyon ng mga magsasaka sa gobyerno, NGOs, nagpapautang at iba pang negosyo. So kung hiwa-hiwalay ang magsasaka, mahirap silang pansinin o tulungan ng gobyerno at mga institusyon. Advantages of clustering to buyers and business development services. Service providers, first, greater capacity to meet procurement requirements. No? Mas kaya ng magsasaka na makasunod sa mga hinihingi o requirements ng bumibili. Kung ang isang buyer ay humihingi ng 100 tonelada ng mais, hindi ito kayang ibigay ng isang magsasaka lang. Pero kung sama-sama ang mga magsasaka sa isang cluster o cooperative, mas kaya nilang punan ang malaking order ng buyer. Efficient transactions through organized structures. So, mas mabilis at maayos ang bentahan at kalakalan dahil sa organisadong samahan ng mga magsasaka. Kung kanya-kanya magsasaka ang direktang nagipag-usap sa buyer, nagiging magulo at matagal ang proseso. Pero kung may kooperatiba o leader ng grupo, mas direkta at mabilis ang usapan at mas madali ang bayaran o kasunduan. Traceability of products, product sources through labeling. Mas madaling matukoy kung saan galing ang produkto. Dahil may label o tatak. No? Kung ang mais ay may label na galing sa isang farm cluster o cooperative, alam ng buyer na ito ay ligtas, maayos at may malinaw na pinagmulan. Faster communication for market feedback and adjustments. Mas mabilis ang usapan at pagkuha ng impormasyon mula sa merkado, kaya agad nakakagawa ng pagbabago ng mga magsasaka. Kung humingi ang buyer ng mas tuyo na mais, mas malinis na palay, mabilis itong maipaparating sa mga miyembro ng cluster. So dahil dito, agad na naiayos ng mga magsasaka ang kanilang ani para sa masunod
ang gusto ng buyer at masiguradong mabibili ito. Steady supply of quality products at reasonable prices. Tuloy-tuloy ang supply ng dekalidad na produkto sa tamang presyo. Kung hiwa-hiwalay ang magsasaka, minsan kulang ang ani at pabago-bago ang presyo. Pero kung sama-sama po sa farm cluster o kooperatiba, mas naipapaplanong mabuti at ang pagtatanim at pag-ani, kaya laging may sapat at magandang kalidad na produkto na ibibigay sa merkado at makaturungang presyo. Next, wider coverage of projects. No? So mas malawak ang naabot ng tulong o proyekto. Kung kanya-kanya ang magsasaka, iilan lang ang nabibigyan ng proyekto ng gobyerno. So yan po ang clustering. Pero kung sama-sama bilang grupo o kooperatiba, mas malaki ang tsansa na mas marami at malalaking proyekto ang may bibigay sa kanila gaya ng pasilidad, puhunan at mga training. Opportunity to build farmer equity for sustainability. Nagkakaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na nakapag-ipon ng sariling puhunan para sa tuloy-tuloy na kabuhayan. Kung may kita ang mga magsasaka mula sa kanilang kooperatiba, pwede nilang ilaan ang bahagi nito bilang puhunan o pundo ng grupo. So sa ganitong paraan, kahit matapos ang tulong mula sa gobyerno o sa NGO, may sapat silang sariling kapital para ipagpatuloy ang kanilang operasyon at kabuhayan. Enhance productivity support with market-based assistance. Mas tumaas ang ani at produksyon ng mga magsasaka dahil may tulong na nakabase sa pangangailangan ng merkado. Kung mataas ang demand sa merkado, ang pagkain ng manok, tutulungan ang magsasaka ng pagtanim ng tamang klase ng mais at mabigyan ng suporta gaya ng binhi, abono at mga trainings. So sa ganitong paraan, mas maraming ani at siguradong may pamilihan para dito. More efficient use of project resources. Mas matipid at mas maayos ang paggamit ng ibinibigay na proyekto at tulong. Kung kanya-kanya ang magsasaka, minsan ay nasasayang ang mga kagamitan tulad ng dryer, makinarya dahil hindi nagagamit ng buo. So may mga associations po na hindi na po nagagamit yung mga machineries dahil isang reason, hiwalay na po ang isang mga membro. No? Parang watak-watak na po ang mga members ng association or sa cooperative. So isa pong reason kaya hindi na nagagamit ng mga interventions ng DA. Next, corn products and byproducts. So, corn grits. So, meron po tayong corn grits. Are coarsely ground corn grain cooked in water and served as staple food in Visayas and Mindanao. So, ito po ang isang produkto, lalo na sa Region 8, ang corn grits. Hindi lang po sa pagkain, kundi ginagawa din po nating corn grits ang yellow para sa ating livestock na feeds. So ano po ba ang mga nutritions or mga positive na makukuha natin? No? So aids in weight management, low glycemic index, rich in fiber, good source of carbohydrates, so provides energy for daily activities. So target market po, households, institutional buyers, meron tayong mga restaurants, hotels, food processors. So meron na po tayong mga associations from Ormoc, Tarangnan Samar, San Isidro Leyte na nagpo-provide na po ng mga grits for human consumption. Strategies, branding for premium quality and local origin, distribution through supermarkets, wet markets, and online platforms, value-added packaging, vacuum-sealed and fortified with vitamins, participation on events such as expos,
conventions, trade fair, and others. So for market prospect naman, marami po tayong mga health conscious na po. No? So tinatangkilik na talaga ang corn grits. No? Rising health conscious consumer base and preference for local produced staples, stable domestic market with potential niche positioning. Po. Corn flour and starch. No? So isa rin itong byproduct po ng ating corn. Hindi lang po sa corn, kundi si cassava din po. So corn flour is finally mechanically ground endosperm of corn and grain. So yun po, hindi lang po sa corn, meron po tayong cassava. Makakaproduce din po tayo sa cassava. Target market, food processors, bakeries. So isa rin yan. Snack manufacturers, export markets. Strategies, develop partnerships with food manufacturing companies. Focus on value adding through branding and packaging. Promote versatility in cooking and industrial use. Join DTI lead trade emissions or for exposure to international buyers. Market prospect, expanding demand in food processing and manufacturing sectors. Potential for innovation in gluten-free products, snacks, and bio-based materials. Corn silage. So isa rin pong produkto ng mais ang atong corn silage. So para po ito sa pagkain ng ating mga livestock. So rich po ito ng protina. So a type of preserved livestock feed made from the whole corn plant. So galing po sa stalks, leaves, and cobs. No? So bakit po tayo mag-corn silage? So higher feed efficiency and nutritional value. Lower production cost. Year-round feed availability. Increase farmer income opportunities. Support livestock health. Climate resilience and waste production. So paano po ba ginawa ang silage? So meron po tayong proseso. Chaff, gagamitin po tayo ng mga shredder. Tapos binabalot po natin and after 45 days, ready na po ito hiya for pagkain po ng ating mga livestock. Target market. So dairy farms, feedlot operators, livestock cooperatives. No? Strategies, contract growing with large dairy cattle operations. Demonstration farms showing yield and nutritional benefits. Partnerships with veterinary and feed consultant to promote usage. So yan po ang strategies. Market support, increasing demand due to livestock industry, especially in dairy and beef sectors. Opportunities in contract growing and long-term supply agreements. Cornic. So isa din po itong byproduct po sa ating corn. Parang ano yan, sino familiar po dito ng safari? Safari, no? Meron po din. So parang ganon din yung produkto. Snack made from deep fried or toasted corn kernels until they become crunchy. So meron po tayong mga nutrients na makukuha po dito sa ating corn mix. Other corn products, meron tayong binatog, corn oil, corn syrup, corn cob charcoal. Okay po. Meron po tayong ethanol, biodegradable plastics, corn-based chemicals. Okay. So yun lang po. Maraming salamat. So, amo ato ang naging presentation ni Engineer Joey Neil Castilhan corn program. So, nabaroan naton na damo talaga iton market para hiton mga nagtatanom hin corn, sugad gihapon hiton kasabangan sorghum. So, aside gihapon hiton is kung ano mga produkto iton pwede mahimo coming from the raw products. So, aside gihapon hadto and marketing So, yakan ko pa man
Iton na Department of Agriculture may naton usa nga division na natutok para pagbulig nga iton aton mga farmers para hiton marketing. So pwede po kamo mag-ask help nga diha Department of Agriculture han aton Agribusiness and Marketing Assistance Division para po kamo matap ngadto hiton mga companies nga nanginginahanglan mga nga sugad hini na mga raw products na iyo tatanom nga dahiton iyo umhanan. Again, ang naton po dadaupan is an Agribusiness and Marketing Assistance Division. So yun lang po ang naton mga information. So hinahot on is nakakuha kamo yung mga impormasyon hiton yung mga ginkikinahanglan nga diha Department of Agriculture. Pero kung may da pa man yung mga pamakiana, pwede po niyo i-message nga daha atong Facebook page nga Department of Agriculture Eastern Visayas. And pwede gihapon niyo kung karuyog niyo bumisita talaga nga niya aton opisina, is pwede niyo bisitahon ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 na nga nahimumuta nga diha Kanhuraw Hill, Tacloban City. So dinilanay nato na temporaryo tapuson ini na atong programa para yan ang adlaw. So inaton ta damon niyo nakuha ang mga impormasyon. So updan lagi hapon niyo ako ha mga masunod naton nga mga episode. So again, this is Elizabeth Hugo. Damo nga salamat ngan maupay nga aga haaton na tanan. Suporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Yes, daw nga salamat kan Ms. Elizabeth Hugo, ikang sa Department of Agriculture Regional Field Office 8, sa iya pagpadanga sa naton importante nga impormasyon bahin sa RSBSA ngan sa Corno Program. So, unta, sa mga namati sa aton yan na linabinasa aton mga parag-uma, mga risdano, unta nahatagan ka mo kasayuran sa naton mga, kung paano, makikinabang o magbibinipisyo sa mga programa sa gobyerno, ngan kay kun nga importante nga kamo in maging parte, sa RSBSA nga kamo in mahiungay sa lista. Ngan karoy ko na otro hatagan doon na nato nga naging diskusyon sa aton, ato nga replay sa discussion ni Engineer Joey Neil Castil mahitungod sa corn program nga gintuduso sa departamento. So talaga man god mga kaagri nga mahugot ini nga gintuduso sa naton gobyerno kay dako man god talaga ang benepisyo sa mais para sa aton nga mga katawhan ngan para sa aton mga ginataman nga mga hayop, diba? So ato in mas healthy nga option na nabinasa itong mga health conscious, so pwede mais na laan iyo maging alternatibo so imbis nga bugas, pwede mais na laan i-pair up sa aton mga sura, diba? Okay, nakasanayan man gud naton nga sura tapos rice, diba? So yan na may dakatasan healthier option ngan usa pa kaupay san sadto nga gintuduso san aton departamento anto nga clustered farmers nga kundiin bagan igugrupo-grupo naton mga parag-uma para talaga nga ma-meet nira ang demand sa merkado ngan lain pa sa nga makakaya nira ang produksyon, diba? Makakaya nira produce san dako nga batch san mga utanon, diba? Nadto may adasan sa kasaba, may sa kanan mais. Lain sa nain mas organisado sa ring pangani ni Engineer Joey mas organisado ngan makikita dito liwat ang espiritu talaga san bayanihan nga kundiin kilala kita nga mga Pilipino, diba? Ang mga parag-uma nagbububligay ngan lain-lain mga parag-uma nga sirain nagbububligay sa tagsa-tagsa pati liwat ang aton gobyerno in mas malaksi nga mga kapadangat san bulig para sa era, diba? So mahitungod san nga pag-cluster sa aton mga parag-uma in mas madali na para sa era an access sa mga programa sa gobyerno ngan access liwat sa merkado nga kundiin mas mapapadako pa an era ani ngan an era kita.
Aton oras, 49 minutos ang naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipira nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog. DYOG 882 AM. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 52 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamuin padayon nga namamati sa Usapang Agrikultura. Dinhila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana mga kaagri, aton naman kamustahon ang kamutangan sa naton panahon. Radyo Pilipinas Weather. Alright, ano? Aton hibaruan nga na ako nano daw laan aton kamutangan sa naton panahon. Maadlaw ba o maoran? Aton ini mahibaruan ano pinaagi sa naton weather update. Matikang dito sa DOST Pag-asa Central. Mao aton mga kaupod yan ang kaagahon sa Huibes. Aton weather specialist si Miss Chanel Dominguez. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, September 4, 2025. Wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon po, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa may buong Luzon, pati na rin dito sa western section ng Visayas. Sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at kabuuan ng Mindanao, localized thunderstorm ang inaasahan natin na magdadala ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi.
Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region ay makakaranas po sila ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po dulot ito ng habagat. Para naman dito sa may Central Luzon, particularly dito sa may Zambales sa Bataan, mataas po ang tsansa po ng mga pag-ulan sa kanila, mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, inaasahan natin ngayong araw makulimlim na panahon ang mararanasan natin. At hindi rin naman po tayo makakaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan, pero asahan din po natin may mga isolated tayong mga pag-ulan, pero mataas ang tsansa ng mga pagbuhos ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Dulot pa rin naman ito ng habagat. Ngayon po, habagat season pa rin po, so inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan pa rin po tayo na itatala, lalo na sa madaling araw. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan kahit southwest monsoon po ang umiiral po sa kanila. Pero asahan din po natin mataas ang tsansa ng mga pagbuhos ng ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, Tuguegarao at Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius, Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 23 degrees Celsius at Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin magdala ng payong, pananggalan sa init at pati na rin sa mga pag-ulan. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin ng 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:44 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:06 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Yes, mga salamat Mr. Chanel Dominguez. Para sa weather update, yan ang adlaw sa Huwebes, Setyembre 4, 2025. So mga kaagri, basar sa aton weather update in maaliwalas, pero may nagihapon sa localized thunderstorm. So pwede gihapon nga umuran dede sa aton syudad. Maging Girl Scouts and Boy Scouts na lakata. Maging preparado kita, magdarasan payong, kapote o dengan ikalo para aton panangga sa oran ngan sa kapaso liwat. Oo, nga of course, ayaw ka makalimot nga magdarasan niyo kalugarin nga tumbler para kung mapasok man. Ka mo may inom dayon nga tubig, At as always, stay hydrated para mas maging healthy, mas maging malibsog kita. Anyway, mga kaagri, nga da nagtatapos an usa na liwat nga mahinungdanon nga episode sa naton programa Usapang Agrikultura. Hinaut unta nga damo niyo nabaruan mahitungod sa aton mga topiko, yan ang kaagahon anbahin sa RSBSA ngan san bahin san corn program nga gindodoso sa Department of Agriculture. Ngan para sa aton mga parag-umangan mga risda, aton la pagpahinomdom mo nga bisita ka mo sa iyo mga local nga mga agriculture offices, Municipal Agriculture Office o City Agriculture Office para kamo magiya san sini nga pagparehistro sa RSBSA para sigurado nga kamo makakakarawat san sakto nga bulig matikang sa aton Department of Agriculture. Anyway, mga salamat sa mga nagsuporta nga nagsusubaybay permi sa aton kada episode dede sa aton programa Usapang Agrikultura. So, hinaut unta, nga ipagpadayon pa niyo an ini nga iuhulos nga suporta.
Anyway, mga kaagri, permi naton hinumduman ngan aton mga risda, ngan aton mga parag-uma, seraan backbone san aton sosyedad. Bueno, giniimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa ang Morning Report. Sa ngaran sa naton Acting Station Manager, Hinaro Navilon, ako otro ini yung nakaupod yan na nga kaagahon sa Nueves, Suzette Pretencio. Nga nakaupod liwat naton sa Master Control, Sir Engineer Francis Marnie Balvez, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Aton oras, 59 minutos ang naglabay sa alas 5. Maupay nga aga. Ngan, opdi kami niyo otro bawas nga adlaw sa parehas nga oras ngan sa parehas nga estasyon para sa aton kasugbo nga naton kompas sa makabago nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.